Okay, so ang i-discuss ko naman sa inyo ay ang shortcut sa pag-solve ng work problem. Okay, so isosolve natin ito in three ways. Okay, so given A can finish a job in 15 days, while B can finish the same job in 10 days. How many days will they take working together? Punta na agad tayo sa shortcut. Ito yung shortcut na karaniwang alam nung iba. Kapag together, ang shortcut daw dito ay product over sum. Product over sum. Pero may mga condition ito. Kailan lang natin pwedeng gamitin ito. Ang alone naman ay equal sa product over difference. Then, i-derive natin mamaya saan ba nanggaling yan. O ipapakita natin kung saan nanggaling yung shortcut na yan na product over sum tsaka product over difference. Ang condition nito, kailangan dalawa lang ang nagtulong. Tapos, simula umpisa hanggang huli, hanggang dulo, nagtulong sila. Kapag may tumigil, hindi na pwedeng gamitin itong formula na ito. Okay? So, yun yung condition, dalawa lang yung nagtulong. Pag tatlo yung nagtulong, hindi applicable ito. Hindi pwedeng i-multiply nyo yung tatlo, tapos i-divide nyo dun sa sum nilang tatlo. Pwede lang ito sa, take note sa dalawahan lang pwede ang shortcut na to. So, sa problem, dalawa lang sila. Meron tayong A tsaka si B. A can finish a job in 15 days, while B can finish the same job in 10 days. How many days will they take working together? So, yun, nagtulong sila simula umpisa hanggang dulo, no? So, pwede natin gamitin itong formula ng together. So, solve natin, product over sum lang yan. So, we have 15 tsaka 10. So, 15 times 10 divided by the sum, 15 plus 10. So, therefore, we have 15 times 10, 150 divided by 25. So, the answer is, ilang 25 meron sa 150, merong 6. So, the answer is letter B, 6 days, gamit ang shortcut. Okay, so solve naman natin. Saan ba nanggaling yan? Yung shortcut na to na product over sum. So, pakita natin, nanggaling yan sa formula. Ang formula ng work problem, so actually ito talaga yung pinaka-formula ng work problem. Yung time over sa rate, tapos equals 1. Equals 1, ito yung pinaka-formula. Tapos, kung marami yung nagtulong, madadagdagan to. Halimbawa, dalawa, magiging ganito yan. Time ni A over rate ni A plus time ni B over rate ni B equals 1. Kapag tatlo sila, didagdagan pa natin ng isa plus time ni C over rate ni C equals 1. Bakit 1? Ibig sabihin kasi ng 1 whole yun, 1 whole. Kaya 1. So tapos, para mas madaling maintindihan, pag sabay silang nagtrabaho simula dulo hanggang huli, magiging ang formula lang natin ay, ito yung magiging formula, equals 1. Tapos sabay nga sila, itong subscript natin ni A, tsaka ni B, pwede na nating tanggalin. Parehas sila ng time kasi sabay simula umpisa hanggang dulo, sabay sila. So same sila ng time. Tapos yung time, pwede nating ilagay sa ilalim. Divide both sides by T. Ganito yung magiging formula. 1 over A plus 1 over B equals 1 over T for together. Ayan, para madaling matandaan, pare-parehas 1 ang numerator. Yung denominator ay magkakaiba. Ito yung mga rate nila. Rate ni A, rate ni B, ito yung together. Ayan, para madaling matandaan. Pero tandaan na, ang pinaka-formula talaga, T over R equals 1. One whole work ang ibig sabihin nun. So, i-substitute na natin yung mga given natin. We have 15 and 10. So, i-substitute natin dito, magkakaroon tayo ng 1 over 15 plus 1 over 10 equals 1 over T. I-solve natin yung T. So, ipapakita natin saan nanggaling yung product over sum, i-cross-multiply natin ito. Pag nag-add tayo ng fraction, di ba, cross-multiply or yung butterfly. Smiling butterfly ang tawag namin dati dito kasi meron pa siyang multiply dito. Yun, so parang may smiley. So, pag ginawa natin yan, magkakaroon, yung 1 over T, baligtarin natin. Dito natin isusulat yung 1 over T. Pinagbaliktad lang natin commutative property of equality. 1 times 10, we have 10. Copy the sign plus. 15 times 1, we have 15. Over, multiply itong dalawa, 15 times 10. Di ba ito na yon? Sum over product. Pero baligtad kasi 1 over T yan. Para makuha natin yung value ng T, baligtarin natin parehas. Pag binaligtad ito, magiging T over 1. Siyempre, yung over 1, baliwala na yan. T na lang. Okay? So, T na lang yan. Baliwala na yung over 1. Baligtarin to, baligtarin din to. So, we have 15 times 10 over 10 plus 15. Ito na yung product
ito na yung sum. So therefore, ang formula ng together ay product over sum pag dalawahan. Dalawahan lang ha, kasi dito nang galing yung dalawahan. Pag tatluhan, hindi natin magagawang ganito yan. Kasi may plus 1 over c pa tayo. So kaya yung formula na product over sum, applicable lang sa dalawahan. At sabay silang nagtrabaho simula umpisa hanggang dulo. Kapag may tumigil, hindi nyo pwedeng gamitin ito. Ang gagamitin yung formula, yung T over R is equal to 1. Okay? So, ito yung formula na gagamitin kapag may tumigil. So, letter B pa rin kasi ito na yun, no? Product over sum. Okay? Yung last naman na tekniko, pang-eliminate lang ito. So, ito yung last na technique. Kung mabilis yung product over sum, kaya nyo ng less than 1 minute. Itong tekniko, kaya nyo within 15 seconds. Ang tekniko dito, 15 days. 15 days ay di-divide ko sa 2. Bakit ko dinivide sa 2? Kasi kung parehas silang rate na 15 days, magagawa nila sa 15 divided by 2, 7.5. Okay? Then meron tayo isa pang given, 10 days. Kung parehas naman silang 10 days ang rate, magiging 10 divided by 2, magiging 5. Ibig sabihin, ang sagot natin ay nasa pagitan ng 5 and 75. 5 and 7.5. Automatic, tanggal na si letter D. Tanggal na si letter A kasi boundary ito eh. Tanggal na si letter A. Si 7, ang sagot dito bandang gitna. Ano ba ang gitna ng 5 at 7.5? Ang gitna niyan ay 6.25, yung gitna. Tapos palaging ang sagot mas mababa ng konti sa gitna. Ito yung gitna, 6.25, di ba? Kung 75 at 50, ang gitna nun, 62.50. Tama? Tama, no? So, ang technique, i-divide nyo sa 2 parehas, kunin nyo yung gitna nila, ang sagot mas mababa doon. Or by elimination, tanggal na si 5, tanggal na si 8. Si 7 masyadong malapit kay 7.5. So, tanggal na rin ito. Matitira na lang si letter B. So, yun yung mas madali kong technique dito, elimination lang. Dinidivide ko lang sa 2 kapag dalawahan. Kapag tatlo sila, pwede rin yan, applicable din yan. I-divide nyo doon sa pinakamaliit na rate, i-divide nyo sa pinakamataas na rate, tapos kunin yung gitna din. Automatic, mas mababa dapat ng konti. Okay, so that's it. I hope nakatulong yung tatlong solution ko para sa pagsosolve ng work problem kagaya nito. Kung gusto nyo sumali sa math review ko, PM nyo lang ako dyan sa Facebook, RJ Enseñado. Bye-bye! Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya, 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects, kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.